2014 Process of Elimination Champion, 2017 2x2 Champion, at 2020 Isa Buhay Champion. Mag-ingay tayo lahat para kay M-Zite. Si M-Zite pa lang ang nag-iisang battle MC sa flip top na nakagawa niyan. Ang maging triple champ. Nagawa niya to dahil sa patuloy na pag-evolve ng kanyang estilo ng pagsulat. Laging nagdadagdag ng bagong techniques para masupplement yung malakas niyang fundamentals at skill set. Para sa akin yung jeans ko talaga nasa battle na po. Kung pagiging well-rounded, epektibo at magpapakita ng walang hangganang pag-level up ang usapan, si M-Zite ang isa sa perpektong halimbawa nito. Kalaban niya sa Vuelta Balentong 11 ay walang iba kundi si Zendluk mula Cagayan de Oro City. Isa si Zendluk sa mga kasalukuyang nagtataas ng bandera ng Mindanao sa flip top. Pagdating sa pampanitikan na estilo, palaliman ng mga kataga at sinangkapan pa ng matulin at underrated na rhyme schemes. Makakaasa ulit tayo ng napakapulidong performance mula sa representante ng left field kung tawagin. Kakaiba to, hindi nyo makikita sa iba. Nasabayan ni M-Zite ang stilong left field nung nakatapat niya si Emar Industria noong Second Sight 12. O kahit sa... At kitang-kita naman na tatak M-Zite pa rin ang pagiging epektibo nito. Ganitong atake kaya ulit ang gagawin niya sa Vuelta Balentong 11 o papakitaan ulit tayo ng bagong forma ng triple champ? Malalaman natin sa September 21. Anuman ang maging bagong meta, hindi lumalayo sa purong lirisismo ang estilo ni Zendluk. Hindi man maituturing na kasing epektibo ng ibang techniques, tiyak na reregaluhan pa rin tayo ng mataas na bokabularyo, malulupit na imaginary, at matalinhagang pagbabatikos. Siguradong pigaan tong match-up na ito. Battle of the spoiled kayo masyado sa galing nilang dalawa. Mula sa gimmicks hanggang sa mga simple pero patok na linya. Di maitatanggi na isa si Husky na may pinakamahusay na stilong komedya sa flip top. Ganun pa man, pag kailangang magseryoso at magpakateknikal sa laban, napapakita niyang may maibubuga rin siya. Sasalang rin sa entablado ng Vuelta Balentong 11 ang 2023 Isa Buhay finalist at siguradong hangarin niyang makabawi pagkatapos ng dalawang magkasunod na talo. Talagang ano to, salpukan to. Galing din sa pagkatalo ang MCing Taganaga na si Cripley, pero hindi ito naging hadlang para sumabak ulit agad. Kailangan kong galingan. Gaya ni Husky, batikan rin siya sa pagpapatawa. Gamit naman niya ang mga unpredictable na linyahan, solidong rap ability at tugmaan. At meron pa siyang nakareserbang nakakasugat na punchlines na pambukod sa purong pagpapatawa. Magtatapat sila sa September 21 sa Metro Tent Convention Center, Pasig. Kung hanap nyo yung klase ng laban na maiiwan kang sabog tiyan sa kakatawa, huwag niyong palampasin ito.
overall entertaining at overall dikdigan. Old school na komedya. Yan ang tawag ng karamihan sa estilo ni Manda Baliw. Nananatiling siksik at patok mga 1-2 punches niya. Pati mga makukulit na antics niya sa laban. Magandang laban lang palagi. Hindi nagtagal ay dinagdagan niya rin to ng mga mas teknikal na sulatan nang hindi nawawala yung brand of humor niya. Isa si Katana sa pinaka-inaabangan mula sa underground at pinakatumatak sa 1 Minutes Luzon. Nung sumampa na siya sa big stage ng Flip Top, kitang-kita agad ang kanyang napaka-komportableng crowd control, delivery, at kakaibang mga konsepto't anggulo. Magaling lang na MC. Ganun lang. Pagdating sa tipikal na paghalo ng komedya at teknikal na madali lang din maging gasgas, talagang maituturing na refreshing yung nagagawang approach ni Katana. Sa Buelta Balentong 11, siguradong hindi magpapaagaw ng pwesto si Manda Baliw. May laban ba si Katana? Overall fun battle at busog yung mga diwa nating lahat sa kung ano man ihahanda nila, mapakomedya man o technical. Ang pagbabalik ng 2x2 battle. Magtatapat ang pares nila Casper at Hespero kontra kila Kenzer at Mimak na mula pa ng Tacloban, Leyte. Exciting ito dahil kinikilala sila bilang 4 sa mga maiinit na up-and-comers ng liga. Napakita sa mga nakaraang laban nila yung husay sa pagbalanse ng stylistics at gigil. Ilan sa mahalagang sangkap para lalong tumatak sa liga. Andyan na rin ang kani-kanilang well-roundedness sa pagsasalin ng komedya, teknikalan, timing at rapability. Pagdating nga lang sa mga labang 2x2, napakahalaga ng chemistry ng magkapares. Para makasaksi tayo ng matinding paluan. Wala na po kao sa malinaw na halimaw. Kami yung ikaw. Don Rafael versus Kilan. Dalawang produkto ulit ng pagpupursige ng underground. Tryouts process ng liga. At sunod na hakbang nito na 1 Minutes Luzon. Ito ang unang sampa nila Don Rafael at Kilan sa tinatawag na big stage ng Flip Top. Siyempre, iba ang pressure nito. Pero kita naman ang kumpiyansa sa nakaraang mga laban nila. Pagdating sa linyahan, creative at benta baon nilang jokes. Maganda pa! Pero kung kailangang haluan ng pangseryosohan o wasakan ng diwa, ay kaya rin nila to. Flip top! Mabibigyan ba nila ng hustisya yung tawaging future ng liga? Buelta Balentong 11 ang pagkakataong maipakita nila kung karapat-dapat bang mas abangan ng mga fans. Paalalang huwag tutulugan ang bagong henerasyon ng liga.
at baka sila rin ang susunod na tatawagin ninyong idol. Flip top, mag-ingay.